Samantala, hiniling ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo sa Korte na ipagbawal ang pagpapapasok ng mga hindi kilalang individual sa number 36 Tandang Sora, Quezon City. Paglilinaw naman ni Attorney Serafin Cuevas, isa sa mga abogado ng Iglesia ni Cristo, hindi pinaaalis sa compound ang magkapatid na Angel Manalo at Lottie Jimenez, maging ang pamilya ng mga ito sa inihaing injunction. Naritong report ni Weng de la Fuente. Ipinatitigil ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo ang pagpapapasok ng mga hindi kilalang individual sa number 36 Tandang Sora, Quezon City. Sa nakuwang CCTV footage ng Eagle News, kapuna-puna na pawang nakamaskara, bonnet at head cover ang nasabi mga individual. Sa isang video, kitang-kita ang ilang bilang na mga kalalakihan na pumapasok sa number 36 Tandang Sora na nakamaskarang itim. Ilan lamang ang videong ito sa basehan ng inihaing petition for injunction ng Iglesia ni Cristo sa Quezon City Regional Trial Court. Bilang pribadong may-ari ng compound, hiniling ng Iglesia ni Cristo sa hukuman na pagbawalan ang mga hindi otorisadong individual na makapaglabas-masok sa nasabing ari-arian ng Iglesia. Bukod sa mga hindi kilalang individual, napaulat na nanunuluyan din ng walang pahintulot sa compound ang matagal nang itinawalag na ministro ng Iglesia ni Cristo na si Eliodoro Joy Yuson at si Roel Rosal at mga pamilya nito. Nilinaw naman ni Attorney Serafin Cuevas, isa sa abogado ng Iglesia ni Cristo, sa pagsusulong ng injunction na hindi pinaalis sa compound ang magkapatid na Angel Manalo at Lottie Jimenez, maging ang pamilya ng mga ito. Layunin nito na ipaunawa na ipagbawal ang pagpapapasok ng mga kung sino-sinong tao na walang pahintulot ng may-ari ng nasabing ari-arian. Layon na rin itong protektahan ang seguridad ng mga nanunuluyan sa loob ng compound. Ang number 36 Tandang Sora ay katabi mismo ng Central Office ng Iglesia ni Cristo kung saan naroroon ang mga pangkalahatang tanggapan ng Iglesia ni Cristo. Ayon sa titulo at tala ng Registry of Deeds, malinaw na nakapangalan ang mga nasabing pag-aari sa Iglesia ni Cristo. Persala po. Yung injunction yun. That's the injunction to prohibit and occupants other than the family or the members of the household of Angel Manalo, Lottie Manalo Jimenez, from staying there. More particularly against Rosal, his wife, and several other persons whom we cannot identify. Because it's they're coming in and out with impunity. So the church administration is worried about the security, about the peace and tranquility of the neighborhood, and considering that they are not authorized to stay there. So that's as far as I can go. Agad namang naglabas sa media release si Attorney Angeles na di umano'y nagpapadala lamang ng pagkain ng mga taong nakamaskara at bonnet na naglalabas-masok sa nasabing pag-aari ng Iglesia ni Cristo. Si Attorney Angeles ang tumatayong abogado para kina Angel Manalo, Lottie Jimenez, Eliodoro Joy Yuson, Roel Rosal at iba pang mga hindi kilalang individual na ayon sa petisyon ay naglalabas-masok sa nasabing pagmamay-ari. Paunang naraffle kay Judge Madonna Echeverry ng Quezon City Regional Trial Court Branch 81 ang nasabing petition for injunction. Ngunit dahil sa si Judge Echeverry ay isang miyembro ng faculty ng College of Law ng New Era University kung saan doon naman dekano si Attorney Serafin Cuevas Jr. ay nagtanong siya sa magkabilang panig kung gusto nilang mag-inhibit si Judge Echeverry. Mabilis sa giit ni Attorney Trixie Angeles na mag-inhibit ito sa patuloy na pagdinig ng injunction petition. She's a faculty of the New Era College of Law. And considering that I'm the current dean of the College of Law, the Attorney Angeles expressed her reservation in continuing with the trial of the case in her sala. So the judge acceded to her request. Muli namang iniraffle ang injunction petition na inihain ng Iglesia ni Cristo para ma-assign na sa bagong hukom. Para sa Eagle News, Weng de la Fuente, 9-1 with 25.